Ani nga nila, sa sports, may nananalo at may natatalo. Ngunit wala na sigurong mas sasakit pa sa nanalo na sana, ngunit natalo pa. Grabe ang pressure. Kaya't narito ang top 5 sa isa sa pinakamasakit na talo sa Philippine Volleyball. Natiyak na mumultuhin ka na lang talaga. Nako, lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Unahin natin sa UAAP nang maglaban ang UST versus FEU, Game 2 Finals ng Shakey's V-League, kung saan champion na sana ang UST nang nag-drop ball na si Cassie Carvalho, kaya't nagdiwang ang UST dito dahil nag-champion na nga sila. At ang mas nakakaloka pa, may confetti nang binigay sa UST. Diyos ko, apakalaro. Ngunit dahil hindi nga pumayag ang coach ng FEU na si Tina Salak, ay nagpa-challenge ito ng net touch sa kanyang dating player na si Cassie Carvalho, hanggang sa naging successful nga ang net touch na ito ng FEU. Ngunit dahil may nahulog ng mga confetti, ay tumulong na ang FEU na isantabi mo na ito. At dito na nabuhayan ang FEU na imbis sila ang dihado ay nabuhayan pa sila at na-pressure ang UST. Sa pangyayaring ito, kaya't natalo sila kontra FEU. Nakakaloka lang talaga. Panalo na sana, natalo pa. Hindi mo rin naman kasi masisisi ang UST dahil na-overwhelmed at na-excite sila dahil sa isip nila ay panalo na nga. Ngunit ay hindi pa pala. Agaray, sobrang sakit naman nun. Palaging net touch talaga ang panira pagdating sa mga crucial moment na ito. At pang-apat, sino ba naman ang makakalimot sa isa sa pinaka-controversial na laro sa PVL nang maglaban ang PLDT versus Akari last year sa Reinforced Conference at gaya rin ng UST versus FEU. Umabot din sa 5th set ang kanilang naging labanan at nag-match point na nga ang PLDT at panalo na sana. Sa reklamong, confident ang kanilang coaching staff na may net touch kaya't may challenge na naganap sa Akari player na si Ezra Madrigal. Ngunit para sa referee at PVL management, hindi ito maikukonsiderang net touch. Ayon nga kay PVL Commissioner Sherwin Malonzo, naka-establish na ang posisyon at dalawang paa ni Ezra Madrigal bago siya umikot na kahit tumama ang kanyang braso sa net between the antenna ay hindi ito net fault. Ano raw? Charis. Narito nga ang nakalagay na rules ng FIVB na sinunod lamang ng PVL. At binasa ito ni Commissioner Sherwin Malonzo at ipinaintindi sa mga PVL fans. Ngunit hindi natanggap ng iilan dahil yun naman talaga ang nakasanayan na pag may net touch ang player habang may rally ay automatic na ibibigay ang puntos sa kalaban. At dahil nga nagtay ang laro dito na siya namang nabigyan ng kumpiyansa ang Akari. At kinain naman sa pressure at kaba ang PLDT, kaya't natalo sila sa dikitang labanan. At wala ngang nagawa ang kanilang team captain na si Kat Arado, kundi tanggapin ang isa sa pinakamasakit na talo nila, that conference. Dahil palagi nga itong nangyayari sa kanila pagdating sa semifinals, na kahit ang nanalong best middle blocker noon na si Majoy Baron ay hindi na tinanggap ang kanyang award sa individual awardings. Nakaka-disappoint naman kasi. Panalo na sana, ngunit natalo pa. Pangatlo, isa sa pinakamasakit na labanan din sa PVL, ang labanang F2 versus Choco Mucho noong 2023 PVL Invitational Conference, kung saan panalo na rin sana ang Choco Mucho laban sa F2. At nagdiwang na nga ang mga ito sa dikitang labanan sa 5th set. Ngunit ang F2 nagbabaka sakaling may net touch pa ang Choco Mucho. At sa hindi inaasahan, may net touch nga talagang nangyari. Kaya't napalakpak na lang si Coach Regine Diago at nabuhayan dito ang F2. Gayunpaman, muling nag-set point ang Choco Mucho at nagdiwang na naman dahil panalo na. Ngunit hindi sumuko ang F2 at muling nagpa-challenge na naman. At naging successful nga ito ulit nang may block touch sa palo ni Julina de la Cruz kay Caitlin Viray. Hanggang di na nga kinaya ng Choco Mucho ang pressure at nagpadala na sila sa kanilang emosyon. Kaya't nadaig sila ng F2 Logistic
na pinakita ang pusong palaban ng isang tatak lasalyan at di nagpatinag sa pressure na kanilang naramdaman. Dito pa naman nagsimulang umangat ang Choco Mucho under Coach Dante Alinsunurin at panigurado ito ang top 2 sa multo ni Coach Dante. Dahil ang top 1 niyang multo ay malalaman nyo sa susunod. Pangalawa, sure na sure akong hindi nyo malilimutan ang nagsimula ng trend na ito na panalo na sana, ngunit natalo pa. Way back kasi noong 2019 SEA Games ay muntik na nating masilat ang bronze medal sa women's volleyball sa kamay ng malakas na team pa noon na ang Indonesia. Lumamang nga ang Team Pinas noon ng halos 4 na punto sa Indonesia sa napaka-crucial na 5th set. At hanggang mag-set point ay lamang pa rin tayo ng halos 2. Ngunit hindi nagpatinag ang Indonesia sa set point at dito na naratel ang Pilipinas hanggang pinataob tayo ng Indonesia sa nakakagulat na pangyayari. At maraming Pinoy ang sobrang nanghinayang sa nakakalokang crucial substitution noon. Kung bakit pa nilabas si Alyssa Valdez at Gia Morado dito. Sila pa naman ang rason kung bakit nakalamang ang Team Pilipinas dito. Sobrang nakakapanghinayang na kahit si Gia Morado de Guzman hanggang ngayon ay minumulto pa rin siya sa pinakamasakit na pangyayaring ito at umabot pa sa punto na gusto muna niyang umalis pansamantala ng volleyball. Matagal na itong nangyari, ngunit sobrang hirap mag-move on nang dahil dito. Charis. At ang top 1, ito na ang nagwagi sa pinakamasakit na talo ngayon sa Philippine Volleyball, ang Alas Pilipinas Men's versus Iran. Kung sa women's ay inunahan muna nila ang kalaban na makalamang ng 4 na puntos. During 5th set, ang Alas Men's naman ay hinabol ang 4 na puntos na lamang ng kalaban hanggang sa nagtuloy-tuloy ito at halos napunta na sa panalo. At nag-celebrate pa nga na para bang nag-champion na tayo. Buti na lang ay walang confetti dito, Charis. At dahil sa successful net challenge na ito ng Iran, ay kinabahan ng ating mga players at napunta ang momentum sa kalaban. Hanggang nakuha nga nila ang panalong yon. Literal na kalaban talaga natin ang net touch challenge ng Iran. Dahil what if hindi sila nagpa-challenge? At ito din ang sinasabi kong top 1 na multo ni Coach Dante Alinsunurin bilang assistant coach ng Alas Pilipinas Men's. Na tila nangyayari na naman ang nangyari noon sa Choco Mucho. Gayunpaman, ang larong ito ng Alas Pilipinas sa FIVB ay matuturing man nating pinakamasakit na pagkatalo. Ngunit hindi maitatanggi ang malaking karangalan na ibinigay nila para sa Pilipinas, na kaya pala nating makipagsabayan sa mga higanteng kalaban na mapapakanta ka na lang talaga ng multo ng Cup of Joe. Naway maging proud tayo sa kanila. Kayo, ano sa tingin nyo ang pinakamasakit na talo sa Philippine Volleyball? Na panalo na sana, ngunit natalo pa. Please comment down below.